And isa blessed morning po sa bawat isa. And this time, as we begin our Sunday School sa umagang ito, ay purihin ng Panginoon na tayo ay pinagtipon-tipon through our platform for our online Sunday School. And we are praising God na sa unang parte ng ating pagsamba ay muli natin pupurihin ang Panginoon before we study the Word of God. Ay umawit muna tayo sa Panginoon as we sing our song this morning, There is Sunshine in My Soul. Sunshine in my soul today, more glorious and bright than those in any earthly sky. For Jesus is my light. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. Shows his smiling face, there is sunshine in the soul. There is music in my soul today, a carol to my King, and Jesus listening can hear the songs I cannot sing. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. There is springtime in my soul today, for when the Lord is near, the dove of peace sings in my heart, the flowers of grace appear. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. There is gladness in my soul today, and hope and praise and love, for blessings which he gives me now, for joys laid up above. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. And may I request Pastor Gary to open us in prayer. Let's pray. Ama naming Diyos, we thank you so much, O Lord, for the sunshine that you have given us this morning. At sa kalakasan din po, Panginoon, ay inyong bigay sa amin upang kami ay makakipatuloy sa aming po pagsama-sama sa iyong gawain, lalo na po sa aming Sunday School this morning, Panginoon. We thank you, Lord, for this blessed opportunity to once again study your word, Panginoon. And Lord, sa aming pong pag-aaral ng mga salita upang aming pong tunay na maunawaan, Panginoon, at matanggap namin ang pag-aaral spiritual na inihanda para sa amin sa umagang ito. We humbly acknowledge also and ask for forgiveness sa lahat po ng mga kasalanan na aming nagawa
sa iyo, Panginoon, at sa aming pong mga pagkukulang sa iyo, Diyos. Patuloy mo naman kaming ituwid at pakalinisin, Panginoon, at tulungan mo, Diyos, na lumakad ayon sa iyong kalooban at patuloy, Panginoon, na ikaw ang bigyan ng kaluwalhatian sa aming mga buhay, Panginoon, upang sa ano pong pagsamba sa iyo sa magitan ng pag-aaral ng mga salita sa umagang ito ay tunay na ikaw po ay maluwalhati, Panginoon, at pabigyan namin ng kaluhuran ng Diyos. We commit to you also our internet connection, Panginoon. Kaya nawa mag-sustain ito hanggang saan po ay makatapos. At ganun po, isinusmit namin sa iyo ang aming tagapagturo, si Pastor Audrey, Panginoon. We thank you, Lord, for his life, and we pray, Lord, na patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, at gawing instrument po maging daluyan ng iyong pagpapalang spiritual, pagkalubang po siya ng pasalinuhan, at pustusin ng iyong banal espiritu, Panginoon, sa umaga pong ito, Diyos, sa pagtuturo niya ng iyong mga salita, Panginoon. Hindi po dinadalangin ang mga kapatiran natin, Diyos, na pakasama nawa sila, Panginoon, sa pag-aaral namin ng mga salita, sama-sama po kaming lumago sa aming pong pananampalataya at sa aming pag-aakilala sa iyo, Panginoon. Kayo po namin itinataas at inihiling ang lahat ng ito, kasama po sa salamat sa tanging pangalan ng iyong anak, ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. At sa oras na ito, ibigay na po natin sa pastor po natin, na ating tagapagturo. Sa oras na ito. Good morning. And happy Sunday. Okay. Naririnig niyo ako? Good morning. Morning, Naririnig niyo? Pastor. Yes po. Teka, kuha akong headset. Good morning, Pastor. Good morning from Australia. Morning from Cavite. Morning, Mother. Good morning, everyone. Naririnig niyo na ako? Yes po. Narinig na po. Okay, sige. Kung naririnig niyo na ako, kindly open your Bibles in the book of Revelation. Chapter 2. Yan. This is a new lesson dito po sa ating Sunday School. At ilan na ba yung nandyan? Nandyan na ba sila lahat? Yan. Good morning sa Kabuko. Sister Lisel, magandang umaga po. Salamat at kasama namin kayo ngayon. Si Pastor Gary. Good morning, Pastor Gary. Morning, Pastor. Okay. Si Brother Rico. Kasama na rin natin si Brother Rico today. Nandiyan na rin siya. At si Mami. Narinig ko na yung boses kanina, no? From the land of kangaroos, no? Andiyan na. Okay, I hope you're ready. Please, somebody read our... wag na. Sundan niyo na lang ng mata ang pagbabasa, no? And, na makikita niyo dyan na we're going to talk about churches. Okay? Churches na... What do you think is the reason? Bakit inalaw yan ng Panginoon na may sulat sa Biblia? Ang naganap doon sa mga simbahan. Pastor Gary, ilang simbahan nga yan? Yung nasa Revelation chapter 2? 7, Pastor. 7 churches. Yan, yung 7 churches in the Revelation. Brother Ira, ano sa palagay mo ang pansarili mong dahilan? Bakit
hinayaan ng Panginoon na maisulat ang kanilang simbahan. Bakit yung simbahan natin wala dyan, no? Sige. For our learning and guidance po, dapat natin gagawin sa loob ng simbahan. Okay, pwede, no? Mahusay. Pwedeng guidance siya para at matutunan din natin kung ano ang nangyari sa kanila, no? Pwede, no? Sige, salamat, Brother Ira. Sister Banji, ikaw naman, ano sa palagay mo? Bakit hinayaan ng Panginoon na maisulat yan sa Biblia ang Ah, pangyayari sa 7 simbahan diyan sa aklat ng Revelation? para po malaman ng mga tao po yung kung ano yung gawa at kung ano po yung nasasaad dito sa 7 churches na ito. The 7 churches, ano? Okay, Opo. maganda, no? Kasi para maintindihan natin, no, na nung una pa man panahon, may mga simbahan na. Kasi tama. Brother Hechem, good morning. Kasama na rin natin si Brother Hechem ngayong umaga. Salamat. Brother Hechem, pwede ba kitang matanong? Okay po, Pastor. Okay. Sa sarili mong palagay, bakit hinayaan ng Panginoon na maisulat ang nangyari doon sa 7 simbahan sa Revelation? Ano po, Pastor, to rebuke the church at ipakita na yung nangyayari, Pastor, sa 7 churches is pwedeng mangyari, Pastor, sa mga to set an example, Pastor. Okay, no? To the Greek Para by the maging example sa Yes, mga sir. simbahan ngayon. So, naniniwala ba kayo na yung panahon natin ngayon is the age of the church? Yes, Pastor. Okay, naniniwala kayo na age of the church ngayon. Now, kasi ang nakakapase lang, hinayaan ng Panginoon na maisulat yung nangyari sa 7 simbahan na to pero sa panahon ngayon, wala na sila lahat. So, what do you think is ano yung gustong mensaheng ihatid ng Panginoon sa mga simbahan sa ngayon? Patungkol doon sa nangyari sa 7 simbahan na nasusulat dito sa Revelation. Sige tayo, Brother Ira. Ano sa palagay mo ang dahilan? Ano magandang nakikita natin sa panahon natin ngayon tungkol sa nangyari doon sa 7 simbahan? Umalis si Brother Ira. Sige, hindi tayo narinig. Remind us, Pastor, to remind us, to encourage us, to rebuke us kung ano mga nangyayari sa simbahan ngayon. Okay, no? Related din yung mga karanasan nila sa nangyayari ngayon sa panahon natin. Makakapagbigay ba kayo ng example na nangyari sa 7 simbahan na to na nangyayari din ngayon? Or posibleng mangyari sa mga bago simbahan ngayon? Sister Lisel, good morning. Nandiyan ka na ba? Sister Lisel, sino pa ba nandiyan? Wala pa yung mga taga-Kabuko, no? Okay. Kaya, yung title kasi ng pag-aaralan natin ngayon is The Dissolved Churches. Wala, dissolved na sila eh. Wala nang nananatili. Yung iba, structure na lang. Yung iba nga, wala kahit structure eh. Buti yung sa Ephesus, pag pumunta kayo doon sa Ephesians, makikita pa may ruins pa. Pero yung iba, wala. Naalala ko tuloy, pumunta kami ng Camiguin, may ruins ng lumang simbahan ng Katoliko. Natabunan ng lava. Nung lumilindol doon sa Camiguin, yung mga tao nagtakbuhan doon sa malaking simbahan. Tapos
bigla silang natabunan ng laba doon. Kaya makikita nyo na lang ngayon yung ibabaw ng simbahan. Yung gate, yung worship hall nila, yun na yung tinutungtungan ng mga tao ngayon na pumapasyal doon. At doon lahat nalibing yung kaluluwa ng yung katawan ng mga tumakbo doon para mag-shelter doon sa lindol. So, palagi ko gano'n ang itsura nito mga 7 churches ngayon. No? Pero sabi ng history, yung iba, halos wala ka nang makikita eh. So, dissolve sila, dissolve. Siguro may pananaw na kayo kapag ka narinig niyo yung word na dissolve, ano? Okay? Kaya ganito dinidescribe yung 7 churches of Revelation. Because of this specific congregation eventually cease to exist. Now, due to various factors, dahil sa persecution, internal corruption, doctrinal compromise, and the decline of Christianity in Asia Minor, na disbandong 7 churches na to, no? They were overtaken by other religious or political forces. Sabi ng ibang historian, no? Nag-evolve yung mga structured sa charismatic movement. Pero sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi po pwede mangyari kasi sabi ang warning sa kanila ng Panginoong Hesukristo, I will remove. No? I will remove. At yung ginamit na word ay kineso. Nasa indicative future active siya. Kaya galing siya sa word na kineo. This is a statement of fact or something that is certain. Kaya nung sinabi ng Panginoon na I will remove you, gaganapin talaga ng Panginoon, aalisin talaga ng Panginoon. Kaya yung warning doon sa kanila, ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay yung Ephesus, no? Ang warning sa Ephesus, kagaya ng warning sa lahat, unless they repent and take heed to this warning, He will remove the church. O yan tinatawag natin dyan na lampstand. Kung nabasa nyo na yan, ilang beses nyo makikita dyan yung word na lampstand, ano? Na nagpipicture ng 7 churches. Now, so doon sa Ephesus, sinabihan sila ng Panginoon, no? To return to their first love or risk having their lampstand removed. Doon naman sa Sardis, winarningan sila about the danger of being spiritually dead. At doon sa ibang simbahan, gaya ng Smyrna at Philadelphia, kinumend naman sa faithfulness, no? But none of the 7 churches remain active today. At ito yung nagtulak para sila ay pangalan ng the dissolved churches. And because despite their existence in the first century, they no longer exist as a living congregation. So yung term na yon ay nag-serve sa atin as reminder of that transient, listen to this, the transient nature of local churches when they fail to remain faithful to the instruction of the Lord Jesus Christ, or the head of the church. Now, yung lesson nating tatalakayin ngayon ay yung dissolution, yung tinatawag na dissolve sila, can apply to modern churches. Learning the importance of maintaining spiritual vitality, purity, and obedience to the teaching of the Lord Jesus Christ. So, sa tatlong area na to na pinapaalala sa atin ng Panginoon. Saan dyan aktibo yung ating simbahan ngayon? Ha?
Ha? Saan kaya aktibo yung... Kasi yun yung warning, kinakailangan ma-maintain natin yung spiritual vitality. Kamusta yung spiritual life ng ating simbahan? Yung obedience to the teachings of the Lord Jesus Christ. Yung kaya hindi natin pwedeng baliwalain kapag sa simbahan natin may pumasok na nagtuturo pero parang hindi namang seryoso nag-aaral, ano? Kasi doon nakabase ang ating obedience sa tamang katuruan eh. Yung spiritual na maturity natin, doon nakabase palagi sa natututunan natin. Kaya napakaingat natin pagdating sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi nga, yun yung warning ng Panginoon eh. I will remove you. Okay, so tingnan natin. Pag-aralan natin ngayon ang Church of Ephesus. Paki-forward nga yung ating slide, kapatid. Okay, yan yung tsura niya dati. Oh. Ang laki pala simbahan nito, no? Tingnan niyo, imagine niyo na lang, oh, parang yung simbahan natin, itong dalawang poste lang sa gilid, eh, no? Ganyan na lang kalaki yung ating simbahan. So, 10 times bigger yung Church of Ephesus dyan sa First Baptist Christian Fellowship. Or hindi lang, no? Yung Kabuko, baka mga 5 times, no? 5 times na mas malaki dyan sa Kabuko. Ayun yung picture ng forward tayo, kapatid. Okay, sige, punta tayo sa ating pinag-aaralan. First one. Alim kaya ang totoo dyan, dissolve ba or nag-evolve? Verse 1, basahin natin. Sige, Brother Ira, pakibasa mo nga yung ating pag-aaralan ngayon. Revelation chapter 2, verse 1. To the angel of the church of Ephesus, write these things. Say he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Very good, no? Sige, intindihin natin mabuti yung binasa ni kapatid na Ira, no? Ang ganda, no? Sa una, makikita natin yung place. Ano nga yung pangalan ng church na pinag-aaralan natin? The Church of Ephesus. The Church of Ephesus. Now, bigyan ko kayo ng konting background ng place. Okay? Yung Ephesus is a major city in Asia Minor. Kilala to sa kanyang komersyo, known for its commerce, culture, and as the center of worship for the goddess Artemis. Or yung si goddess Diana nila tinatawag. Now, the Ephesian church had a rich spiritual history. Ang ganda, no? Rich spiritual history. Being established by the Apostle Paul, makikita niyo yan sa Acts chapter 19. And later, ito yung pinastoran ni young Timothy. No? At malamang, pagtapos ni young Timothy ay si John, the beloved himself. Ano? Okay. So, tingnan natin yung verse 2. Nakita niyo na yung, basa. Somebody read verse 2, please. Good morning. Naririnig niyo ba ako? Pakibasa po yung verse 2. Huwag na tayo magsayang ng mga minuto para tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Revelation 2, chapter 2. I know your works, your labor, your patience, and that you
cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found Nawala. Okay, sige. Now, tingnan natin. Siguro, nababasa niyo dyan sa inyong mga lugar yung verse 2, ano? Ano ang nakita niyo dyan? In-acknowledge ni Jesus Christ, no? Yung kanilang hard work. Wow! So, makikita natin, puro papuri ang sinabi dyan ni Jesus Christ doon sa church. In-acknowledge dyan yung hard work ng mga believers doon sa Church of Ephesus. Yung kanilang perseverance, no? Grabe. Yung kanilang intolerance doon sa wickedness. So, sabi na, hindi nila pinapayagan yung mga kasamaan doon sa loob ng church. And they stood firm against false apostles. Grabe yung karakteristik ng mga, ano, no? Ng mga kapatiran dito, no? They stood firm against false apostles or false teachers. Meron ng mga false teachers ng araw. They maintained their doctrinal purity. Huh? And did not grow weary in their labor for the king. Hindi sila napapagod sa mga gawain ng Panginoon para sa kaharian ng Diyos, no? So, we can learn from the author, no? Dito sa nagsulat nito, yung importance of faithfulness. Napakahalaga pala sa simbahan, no, na kaya pala may calling tayo ng faithfulness dun sa church. Okay? Discernment. Paano mo malalaman kung mali na yung tinuturo without the discernment, no? And spiritual endurance in the life of the church. Kamusta ka, kapatid, sa ating simbahan? Ikaw ba ay nagpapakatatag o ikaw ay talagang nagpe-persevere? Now, ito ay nagsisilbing paalala sa ating lahat, mga kapatid, that God sees and values the efforts of His people. Hindi pala nakakalampas sa mata ng Panginoon yung lahat ng ginagawa mo sa simbahan. Grabe, no? At pinapahalagahan ng Panginoon lahat ng mga ginagawa mo para sa kanyang kaharian. Ina-uphold niya yung truth and remain firm in their walk with Him. Even when we face with challenges. Kaya mga kapatid, halaga na tututunan natin to. Ganun pala kahalaga sa Panginoon yung mga contribution mo sa kanyang kingdom doon sa church. Kung kapuri-puri, pupurihin ka talaga ng Panginoon sa mga ginagawa mo sa church. Kaya mga kapatid, be honest today. Ikaw ba ay napapagod nang maglingkod sa Panginoon sa ating simbahan? Wala namang ibang lugar para paglingkuran ng Panginoon, kundi sa simbahan lang nagsisimula. Tama, Brother Ira? Kaya nga, in-establish ang simbahan para dyan tayo i-train, dyan tayo matuto, dyan tayo lumago. At pag pinag-aralan mo yung doctrine, kung hindi ka alisin dyan ng Panginoon, yung faithfulness, ibig sabihin, dyan ka na rin mamamatay. Kaya hindi ako believe dun sa mga Kristiyano na palipat-lipat ng simbahan. Isa lang ibig sabihin nun, hindi siya natututo. Hindi niya naiintindihan hanggang ngayon kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay niya, bakit siya nasa simbahan. Kaya mga kapatid, alam ko na yung ating lupang katawan, yung ating mga isipan ay may mga limitasyon, no? May napapagod. Pero tanda mo, hindi yan lihim sa Diyos. Gaya ng pagkilos niya dun sa Church of Ephesus, isipin mo, nakikita ng Panginoon lahat ng ginagawa mo. Pati yung mga pagsusumikap mo, pagtitiis mo. So, forward natin yung ating slide, kapatid. Nakita niyo yung commendation ng Panginoon, ano? Diyan.
So, yun yung place. Sige, sige natin. Forward pa, kapatid. Yan, yun yung tinatawag na si Artemis. Yun yun. Okay, forward natin. Yun yung praise. Nakita niyo yan, oh. Okay, forward natin. Konti. Yeah, application. This is the application dito sa first part ng ating pag-aaralan. Now, let us never underestimate the importance of diligence and discernment in the life of a church. Huh? Gaya ng kung paano yung mga Christian dun sa Church of Ephesus ay yung kanilang hard work doon for the truth, we must remain steadfast in defending the gospel today. Yeah, mga kapatid, kamusta? Kung i-rate mo yung sarili ngayon in terms ng iyong dedication sa church kung saan ka nilagay ng Panginoon. Ikaw, nandiyan ka sa First Baptist Christian Fellowship ngayon. Brother Ira, nandiyan ka ngayon. What do you think? Is Jesus Christ, the head of the church, is satisfied sa ministry mo ngayon dyan sa church kung saan kanya nilagay, sa First Baptist Christian Fellowship? I-rate natin yung ating, kasi this is a very practical study. We see from the lesson, this is the biblical interpretation of this text. God sees your labor, your hard work, your endurance. Sige, Brother Ira, would you like to rate yourself 0 to 9? 9 is the highest. Four po. Sige, i-chat nyo na lang para hindi masayang oras natin dyan. Sa may chat box tayo. Sige, i-rate nyo yung sarili nyo dyan sa ating chat box. Itingnan ko na lang. Okay, now, tandaan ninyo, kaya tama yung mga sinabi ninyo, bakit isinulat ng Panginoon yung kwento ng mga simbahang ito? Kahit alam niya naman na madidissolve to balang araw. Parang wala pa ako nakikita ang nagchat-chat. It is for our learning. Kasi may mensahe ang Panginoon doon sa simbahan which is very applicable sa simbahan din natin ngayon. Okay, please rate yourself. Wala pa ako nakikita rito sa chat box. Isa. FBCF 4. Pastor Gary, 5. Kita nyo na. At least, kumakalahati, ano? Tandaan niyo sa buhay ng ating iglesia, kapatid, napakahalaga sa Panginoon ng iyong pagtatapat, pagiging matapat. Okay? Kasi kung dito sa church ng Ephesus, hindi nga tayo mga lahati sa kanilang karakteristik. Pero inalis pa rin ng Panginoon. Ano mangyayari sa atin balang araw? This is a warning. Tandaan nyo, sinulat to sa age of the church. This is not just a warning for the 7 churches, sabi ng ibang nagtuturo. Hindi, para sa 7 churches lang to. Bakit sinulat pa to sa Bible kung para sa kanila lang? Tapos na pala lahat to. Di ba? So this will serve as a warning also and reminder for all of us that unless na i-please natin ang Panginoon at gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa kanyang iglesia, He will remove our church. Kaya pala marami ng simbahan ngayon, nagulat na lang tayo, ang laki-laki dati, ang sigla-sigla dati. Hindi na rin nag-i-exist ngayon. May alam nga akong simbahan doon sa Zambales, dating Baptist, ngayon Pentecostal na Tapos doon sa may Tarlac, may kwento naman yung mga kaibigan natin doon. Yung Tarlac, dating Baptist Church, alam niyo ba, nasa dating daan na ngayon, simbahan na ng dating daan. So nangyayari pala talaga, no? Wow. Pero
Sa kabilang banda, the other side of the coin, kapag ka naman tayo ay ginampanan natin yung ating tungkulin at na lugod ang Panginoon, commendation naman ang ibibigay ng Panginoon sa atin. So let's go to the second part. Let's go to the second part. Yung concern. Ano ba yung concern ng Panginoon? Doon sa Revelation chapter 2. Pakibasa nga yung verse 4. Somebody read verse 4 please. Now let's move now. Ano ba yung concern ng Panginoon? Kita natin yung commendation. Now, tignan natin yung concern ng Panginoon. Verse Bakit 4, Basa. verse 4, but I have this against you, that you have left your first love. Ayun, patay tayo dyan. Hechem 3.5. Si Mami 5. Yung iba, wala. Ano ba ito? Wala niyo ba ma-rate yung sarili niyo? Mas mababa pa ba sa 0 yan? Ano yung concern ng Panginoon doon sa church? Binasa natin. This is a serious matter, mga kapatid. Kaya nga natin ito pinag-aaralan eh. But I have this against you. Oh, grabe, no? Straightforward eh. Straightforward tong statement na to. No? Para doon sa church. But I have this against you. So makikita natin dyan, they lost their first love. Tingnan natin yung realization dito sa verse 4. Ano yung slide natin, bro? You have the lost first love, yung nawalang unang pag-ibig. Pwede pala mangyari yun, ano? Na kahit na ang sisipag natin sa simbahan, kahit na doctrinally stable yung ating church, at ang dami nating mga ginagawang mabuti para sa ating community, para sa ating kapitbahay, sa ating mga kapwa mananampalataya, gaya ng Church of Ephesus, no? Posible pala na habang busy tayo sa maraming gawain na yan, ang focus natin doon na lang sa gawain, hindi na doon sa Panginoon. Kaya nirebuke ng Panginoon yung church for abandoning their first love. You have abandoned the love you had at first. Grabe. So, ang ibig sabihin po ng love dito na ginamit ng writer is refer to their passion, their passionate devotion to Christ. No, wala yun over time eh. So, what do you think of this matter? Dico Naira, ano masasabi mo doon? Pwede pala yun? Habang napapagod ka, habang napupuyat ka, habang ginagawa mo na ang lahat, nakikita naman yun ng Diyos, pero pwede mo palang gawin yun dahil kahit na walang expression of love to God. Pwede po. Okay. So bakit naging problema yun? So hindi pala sapat na Pastor Gary, no? Nakakabagabag tong aralin na to eh. Pwede pala mangyari yun, no? Na ginagawa mo na ang lahat, pero hindi pala nakakalugod sa Panginoon yun. Why? It is because of the commandment. Okay, basahin natin. Ano ba yung pinag-uutos ng Panginoon? Kasi ito yung priority natin eh. Ano ba yung pinag-uutos ng Panginoon sa atin? Matthew 22:37. May mga kasama na ba tayo dyan sa Wala pa, hindi pa rin tayo nadagila. Isipin mo, baka tanggalin na tong church natin ng Panginoon pagka ganito yung ating attitude palagi. First hour of our holy worship, holy service for the Lord. Only 9 made it. 9 lang ang nakarating. 2 simbahan, 9 lang ang nakarating. And
compare dito sa Church of Ephesus, ang layo natin. You get the point, mga kapatid, no? Maganda, ang pinag-aaral natin, let's straightforward sa araling ito. Online pa to, ha? Online. Eh, Hindi pa to sa simbahan, hindi ka pa pupunta sa simbahan. So, what do you think is the problem sa panahong ito? Brother Rico, share ka ng konti. What do you think is the problem dun sa mga simbahan ngayon? When it in terms of their dedication to their obedience to the Lord. Good morning, Pastor. Good morning, Brother Rico. Based sa opinion ko lang, no? Siguro, Pastor, ang isang kwan dito, no? Ang isang priority na, number one step, no? Na ang church ay tuloy-tuloy na magsilbi sa Panginoon. Yan, amen. Ay yung guidance, no? Yung guidance ng mga members. Isa rin yun, no? Sa opinion. So, ang pinaka-importante yung leader. Kasi siya yung magbibigay ng guide, matuturuan yung mga members. Kasi meron tayong ugali na ano bang tawag ito? Para bang ningas kugon. May ugali yung Pilipino yan, Pilipino. Wala talaga siya, walang magpupursige, no? Pupursige na gawin natin ito bilang membro ng church. Wala din. Walang ang mga members ay tutulog din. So, Okay. Yung ko, no, na priority sa church, matuloy-tuloy tayo, yung leader, kailangan may siya, guts, no, na tuturuan at saka i-guide yung mga members ng church. Okay. Maraming salamat, Brother Rico. So, the leadership and yung culture, no? Tama yung sabi ni Brother Rico. Kasi yung ningas kugon, nasa ugali ng Pilipino talaga yun, eh. Masiklab sa masiklab sa una, no? Pero hindi na sustain. Okay, so kaya tama yung idea ninyo kanina, magandang aralin talaga to, eh. Yung concern ng Panginoon, sipin mo, of all the qualities na pinakita niyo sa akin sa loob ng simbahan in establishing my kingdom in earth. And yet, iniwanan ninyo ako, eh. Sabi ng Panginoon. Iniwanan ninyo ako, eh. Naging busy kayo, pero nakalimutan niyo na pahalagahan ako. Nakalimutan niyo nang mahalin ako. Which is very contrary doon sa command niya. Ano ba yung pinag-uutos niya? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ito po ang pinakamahalaga sa simbahan. Loving God above all. Tandaan niyo palagi yan. Okay? Ay, sabi nga doon sa 1 Corinthians, chapter 13 ba yun? No? Lahat ng ginagawa mo doon, inisa-isa, no? Pero kung ginagawa mo yun ng walang pag-ibig, ang sabi ng Panginoon, it's nothing. It's nothing. Kasi napakahalaga sa Diyos yung pagmamahal mo sa Kanya, eh. Napakahalaga sa Panginoon yung pag-ibig natin sa Kanya. Kaya maganda naman yun. Meron tayong zeal for sound doctrine. Busy tayo in doing good work, so ministries. Pero higit sa lahat, ang gusto ng Panginoon, minamahal niyo ako. Hindi mo kinakalimutan na mahal niyo ako. Yan. Okay, sige, tuloy natin, no? Nakita nyo. Kaya mahirap talaga, mahirap. Pag hindi natin pinaalalahanan yung ating mga sarili. Okay, so tingnan natin, ano pa yung nangyari dyan? Okay? Yung danger, forward natin yung ano. Ayan. Yung danger ng loveless orthodoxy. No? That says it is possible to do the right things but lose the heart behind them. Grabe, no?
Yung desire ni Jesus Christ is not only right doctrine, but also vibrant, heartfelt love that motivates our action. Ganyan din yung nangyari doon sa Judges chapter 2, verse 10 to 13, no? Na naging resulta ng spiritual decline ng Israel pagkatapos mamatay ni Joshua at yung elders na nanguna sa kanila. Nalala niyo yung bili ni Joshua doon sa Israelitas, no? Kaya lang pagka matay ni Joshua, nabigo sila eh. Nagkaroon na ng apostasy pagkatapos ng leadership ni Joshua. And alam niyo ba yung kwento doon sa Judges chapter 2? Buksan niyo yung Bible niyo, Judges chapter 2. Makikita niyo dyan yan eh. Nung namatay na si Joshua at yung mga contemporaries niya, yung mga kabats niya, no? Yung generation niya. Yung mga Israelita who had witnessed God's mighty works, yung naka-experience kung paano sila nagtagumpay at makarating sa promised land, eh pinalitan ng generation that did not know the Lord. Mga unbeliever yung pumalit na generation. And what the Lord of Israel had done for their nation. Now, this generation lost their love and devotion to God. They abandoned the worship of Yahweh. Di lang nila inabandon yung worship kay Yahweh, naghanap pa sila ng ibang Diyos na naging impluensya ng surrounding nations nila. Kaya nagkaroon ng Baal worship, nagkaroon ng Astoreth worship, and they forsook the God who had delivered them from Egypt. Inignore na rin nila yung commandments. Instead, pinurso nila yung idolatry at saka yung immoral practices. Now, as a result of their spiritual adultery, God's anger burned against them. Kalit na yung Panginoon. And He allowed their enemies to oppress them. Ito, inaalaw pala ng Panginoon yun, ano? Kaya pala sabi ng isang preacher na pakinggan ko, no? If the Lord wanted to punish the nation, no, He will send wicked leaders. He will send bad leaders. Pambihira. Totoo pala yun, no? Biblical pala yun. Inaalaw pala talaga ng Panginoon yun, no? Kapag ka talagang wala nang plano na sundin ng tao yung Panginoon at i-prioritize yung pag-ibig sa Kanya. Okay? Kaya nag-suffer yung Israelites dun sa hands ng mga foreign powers, no? Now, the cycle of rebellion, yung oppression and partial repentance, yun na yung naging kwento ng Israel sa buong period ng Judges. Now, ano matututunan natin dito sa Judges chapter 2 na ito? No? That losing love for God, the Israelites once loved and followed God faithfully under the leadership of Moses. Nung nawala si Moses, under the leadership of Joshua. But over time, they lost that love and replaced it with idols. Lumayo na yung puso nila sa Panginoon and they neglected the covenant relationship God has established with them. So this event reflects the warning to the church in Ephesus. No? Where they were commended for their works, but rebuked for losing their first love. It shows the danger of drifting away from love for God and how it leads to spiritual decline and consequences. And just as Israel lost sight of their love for God, they faced judgment
And we too, mga kapatid, ang simbahan natin, yung mga simbahan natin, are warned to guard our hearts against growing cold in our devotion to Him. Okay, so for application, slide natin kapatid. Paki-forward kayo ang ating slide. Guard against a mechanical, duty-driven faith. Yan. Bantayan po natin yan ha. Baka yung ating paglilingkod sa Panginoon ay dahil responsibilidad na lang pero wala nang pagmamahal sa Panginoon. O we'll just go through the motion. Parang sumusunod na lang tayo sa agos kasi Christian ako. Dapat ko gawin to. At hindi na natin ginagawa dahil mahal natin ang Panginoon. Napakahalaga sa Panginoon noon, mga kapatid. Ginagawa natin ang lahat ng bagay dahil mahal natin ang Panginoon. Hindi tayo nagsisilbi sa pangalan ng ating simbahan. Naglilingkod tayo sa pangalan ni Jesus. Okay? Therefore, we must continually stir up our love for Christ. Paalalahanan natin yung sarili natin. Mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon. Kahit na ano pang challenges ang hinaharap ng aming simbahan, dahil mahal ko ang Panginoon, magpapatuloy ako. Hindi ako naapektuhan ng sirkumstansya. Dahil habang mahal ko ang Panginoon, nagpapatuloy ako. I will endure everything for the sake of my love for Christ. Okay, so we must continually stir up our love for Christ, making sure that all our works flow from a deep personal relationship with Him. Okay? Kaya, mga kapatid, ito yung magandang aral. Tutuloy natin to next Sunday. Tutuloy natin to next Sunday. Okay, so what do you think is the moral of this topic this morning? Para sa'yo, paano ka kinausap ng Diyos ngayon tungkol sa buhay ng iyong paglilingkod sa kanyang iglesia? Mahalaga to. Dapat may realization. O sige, punta tayo. Brother Echem, simulan mo, Brother Echem, and then tawag ka ng susunod sa'yo. Okay, pagbulay-bulayan natin to. Kasi itong pag-aaral, pagka walang tamang realization o walang takeaway lesson, walang saysay ito, kapatid No? Tungkol doon sa action na ginawa ng Panginoon doon sa Church of Ephesus. What do you think is the lesson na iniiwan sa atin ng Panginoon ngayong umaga? Brother Echem, nandiyan ka pa ba? Yes po, Pastor. Okay, sige. Ang lesson po na natutunan ko is to love the Lord your God, na kung saan ay dapat pina-prioritize yung intimate relationship mo sa Panginoon bago more than yung ginagawa mo, kasi nagkakaroon ng nawawalan ng saysay yung commitment mo, yung mga good works mo kung wala yung pagmamahal mo sa Panginoon. Okay. Sige, salamat, Brother Echem. Sige, sino gusto mong bigyan ng pagkakataon na mag-share din ng kanyang insight ngayong umaga? Sa CCF Youth, Pastor. Okay. Andyan ba sila, Kuya JR? Andyan na ba sila? O Kuya JR. mabuti. Kahit late dumating, Pero late pa rin Parang wala sila. Andyan po, Dito Pastor. Okay, sige. Ayun. Deacon Ira, ano mo nga yung ating slide? Sipin mo doon sa Dasmariñas, so wala pa kahit isang tao. Deacon pa lang.
po, yung lesson na natutunan ko po Yung ano ngayon. natin, tinanggal mo na ba yung screen sharing, kapatid? Okay. Mahalaga yun eh. Bakit tinanggal mo agad? Nag-aaral pa tayo. Para may guide yung mga kapatiran. Naririnig po kami. Chen, tawag ka na lang ng iba. Wala pa yata yung CCF yun. Hindi po. Si ano na lang po, Pastor Gary. Pastor Gary. Sige, Pastor Gary. Okay, so yun, yung lesson learned ko dito sa ating topic about Church of Ephesus. Yun nga, yung pagsiserve na without love ay pwede pa lang pwede pa lang pikiin ng ibang mga mananampalataya yung maraming ginagawa sa loob ng simbahan, but then yun nga, without love pala. So kasi ang isa din sa nadidiscern ko na masasabi natin na wala doon yung pagmamahal talaga sa Panginoon, sa kanyang gawa sa gawain ng Panginoon. Yung parang dry yung kanyang yung kanyang worship, yung kanyang lilingkod. Ayun nga, yung kagaya ng nabanggit sa application natin dito, yung mechanical. Ano na lang, for the sake of duty. Hindi talaga, kumbaga, nagpo-flow from love, from the heart. Pwede pala, isipin mo, no? Pwede pala yun, ano? At napatunayan natin kasi, in-expose na nga ng Panginoon, no? At saka, magandang paalala sa atin ngayong umaga, I believe. Is that, na meron kang simbahan. Nilagay ka ng Panginoon dyan for a reason, no? And what is the reason? According to to love Him above all. To love Him above all. Kasi yung wisdom, kaya ka natututo ng doctrine, is a gift from God, It's a blessing from the Lord. Yung ability mo para patakbuhin yung simbahan is also a gift from the Lord. No? Everything na ginagawa mo sa simbahan are all giftedness. No? Kaya naghihinalakit yung Panginoon, matapos ko kayong bigyan ng mga abilidad na yan. Matapos nyo ma-enjoy yung mga graces na yan sa akin, nakalimutan nyo akong pasalamatan, nakalimutan nyo akong balikan. Kasi lahat yan, all the abilities, the strength, our power, our sustaining power, kaya ka tumatagal sa simbahan, no? It's all from the Lord. Yung mga false teacher, pati ang mga false teacher yan, He allowed, sabi nga ng Bible, He allowed. Kasi wala tayong magagawa, mga kapatid, makinig kayo mabuti, tanggapin niyo itong katotohanan na to. Ang simbahan ay hindi lang binubuo ng mga tunay na nananampalataya. Ang doktrina ng simbahan, ngayon, ang simbahan ay binubuo ng both believers and unbelievers. Kaya nga sa church may preaching of the gospel, Dahil binibigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon to give their faith. Kaya nabasa niyo na ba yung parable of the wheat and the tares? Naalala niyo ba yung parable na yun? Ano sabi ng mga disciple? Bunutin natin. Sabi ng isa, bunutin natin, Panginoon, yung mga damo. Sabi ng Panginoon, wag. Wag, gayaan niya lang sila dyan. Contextually, that is for the church. Kaya ang simbahan ay merong unbeliever, may mga believer. Okay? Kaya consistent yung challenge yan. And the Holy Spirit God, ano yung trabaho ng Holy Spirit God? Is to give you the sustaining power, give you the wisdom,
give you the faith, no? Give you the everything. Okay? He will lead you to good things. He will lead you to understanding. And all of those things are from the Lord. And then eventually, nung tumakbo yung panahon, na ginigift na ng Panginoon yung church, nawala na siya sa eksena. Kaya sama ng loob ng Panginoon dun sa Ephesus. Pwede mangyari yun. Sabi ni Pastor, pwedeng ma-fake yun eh. Tapos sasabihin lang natin at then, glory to God. All praises to God. Hindi po sa akin ang papuri sa Panginoon. Paano mapapurihan yung Panginoon eh? Sinasabi ng bibig mo sa kanya ang papuri, pero yung puso mo, hindi naman sa kanya nakasentro. Ang problema, hindi mo mapepeke yung Panginoon kasi nakikita ng Panginoon yon. Why? Kasi sabi ng Bible, God looks in the heart. God looks in the heart. So mga kapatid, ang ganda ng wiring sa atin. We will continue, wala na tayong oras. We will continue this next Sunday. And I hope na sana tong siyam na to, no? Madagdagan. Kasi, or else this is a clear manifestation. No? Wala yung pag-ibig dun sa sinasambang Diyos eh. Dakilang araw niya, wala ka. Tapos, paano mo i-justify na, hindi, mahal ko yung Panginoon. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Baka mechanical na lang yan. Duty-driven faith na lang. Hindi mo talaga minamahal yung Panginoon. Masakit yun, masakit. At di baling, pero para sa akin mga kapatid, I hope you will agree with me, di baling masaktan na tayo sa mensahe ng Diyos ngayon. Huwag lang tayo manatiling walang alam. Dahil hindi tatanggapin ng Panginoon ang kawalan ng nalalaman eh. Kaya nga ibinigay niya na sa atin yung Biblia para pag-aralan. Pati nga kwento ng mga dissolved simbahan, inalaw niya. For us to learn. And this morning, no? Ang gusto matutunan ng Panginoon is, huwag mong pababayaan yung pagmamahal mo sa akin. Dapat ako yung pinakamahalaga, higit sa mga gawaing ginagawa mo sa simbahan. Yung pagmamahal mo sa akin ang higit na mahalaga. Kaya pala sabi ng Panginoon, no? Ay di mahalaga sa akin yung mga offering, no? Yung sabi ng Panginoon, di ba? Sa Old Testament pa lang, tinuro niya na yun. Mahalaga sa akin, sabi ng Panginoon, ikaw, yung puso mo. Kaya mga magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Nawa ay ngayong umaga, ang ating panalangin ngayong umaga ay magsiklab pa uli, no? Sabi nga ni Brother Rico, ningas kugong kasi tayo eh. Magsiklab pa ng mainit na mainit yung pagmamahal natin sa Panginoon dahil pinaalalahanan tayo uli ng Diyos. Dito ay nasa konteksto ng simbahan. So, ibig sabihin, corporately ang paalala. Para sa buong simbahan, ikaw man ay nasa Kabuko, ikaw ay nasa Dasmariñas, pinapaalala ng Panginoon, higit sa mga paglilingkod na ginagawa niyo sa akin, mas mahalaga sa akin na minamahal ninyo ako. Okay, yung pag-ibig sa Diyos ay muli natin pag-alamin. So, magandang umaga po. Tayo manalangin. O Diyos, maraming salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng pagpapahalaga. Kaya lagi kang nagpapaalala, Panginoon. Kung kami man ay nagkulang, O Diyos, sa aming pagmamahal sa iyo, kami po ay nagpapakumbaba ngayon sa iyong harapan, humihingi ng iyong kahabagan, O Diyos, na patawarin niyo po kami, Panginoon. At nananalangin kami sa banal na Espiritu Santong Diyos ng iyong pagtulong, Panginoon, sapagkat hindi namin magagawa ang lahat na ito, Panginoon, kung wala ang iyong kapangyarihan at paggabay. Tulungan mo po ang Iglesia, O Diyos. Tulungan niyo po kami na pag-alabin pa ang aming pagmamahal sa Panginoon na naglagay sa amin sa Iglesia. Na nagligtas sa amin, Lord, nagsakripisyo ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo at itumigis ang kanyang dugo upang linisin kami sa aming mga kasalanan. Upang maging qualified kami, Lord, na paglingkuran ka at mahalin sa loob ng iyong simbahan. Salamat po, Panginoon. Magandang umaga po sa iyo, Diyos, at pagpalain niyo patuloy ang araw na ito sa ikaluluwalhati mo. Ito po ay aming pinapanalangin na nagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. I hope to see you later, 1 o'clock, ano?
para sa ating